Okay, so ngayon dito tayo sa may ano no, Ubalde, Castillo, Agdao, Davao City. Wala lang, gusto ko lang ipakita sa inyo yung lugar dito sa area kung saan na dati naman talaga to, wala naman tong ano yun, wala tong masyadong value ang area. Ibig ko sabihin, parang ano, wala siyang attraction. Parang yun ang ano, yun yung pinaka right term no. So, pagkakaalam ko itong lugar to dito, ano to, awarded no sa mga tao na nakatira dito. So hindi rin siya squatter kasi squatter 'di ba? Ano 'yan eh. Yan yung may nagmamay-ari tapos ini-squat ninyo no. So the time na kunin na ng may-ari hindi kayo aalis. So yun magkakaroon na ng ano kasuhan na sa bawat ano sa magkabilaang panig. So itong area na to dito sa Davao. Sa Davao City sa mga nanonood diyan. Itong lugar namin dito sa Davao. Maraming ano dito, maraming area na talagang awarded na sa mga tao ang lugar no? Hindi na siya. So tinignan ko yung ano Wikipedia ngayon para makakuha tayo ng talagang ano no, makakuha ako ng eksaktong information kung ano ba tawag dun sa yung mga nakatira na matagal na sa isang lugar dito sa Davao City na wala namang nagmamay-ari sa lupa or walang legitimate owner no ang lupa no na kinatitirikan ng kanilang mga bahay. Tapos dumating yung time na inaward ito no ng gobyerno. So dito sa Davao City maraming gano'n no, dito sa Castillo area, Agdao, meron doon sa Boulevard, sa may Gravahan. Pero yung sa Gravahan kasi pagmamayari ng ano yun, di ba? Ng mga Villa Abril family. Tapos inaward lang nila sa mga tao. Sila na yung nag-award, hindi na yung gobyerno. Parang dinonate na nila yung lupa na yun sa mga nakatira doon. Anyway, so balik tayo dito sa ano, Ubalde, sa may Castillo, Agdao. So balikan natin yung time na nakita ko to dito. Bata pa ako dati, naglalakad-lakad ako dito, ilang mga late 90s. So nilalakad ko lang kasi itong lugar na to dito. Siyempre laro-laro no, gala-gala. So ngayon, itong lugar ko dito, ano parang basta ang itsura niya, takas maka-squatter area. Squatter area na tinutukoy ko yung ano, yung dikit-dikit ng mga bahay, magulo, nakakatakot. Yun kasi yan kapag bakit nga ba napintahan no? Bakit napint natin or pinantahan, pininturahan, na drawingan no ng imahe ang isang squatter area na nakakatakot. Dikit-dikit ng bahay, nakakatakot no. So kasi yun pala kapag ka ano squatter area is yun parang mga naninirahan diyan is walang mga parang mas bababa no ang kailang income, parang ganun, earnings no kumpara sa mga nakatira sa mga subdivisions or sa mga housings no. So ano bang tinutukoy ko dito na yun na nga, bali pag may mga maraming mahihirap sa isang lugar, prone talaga yan sa poverty, sa crimes no, nakatakot. So if for example hindi lang sa may squatter area ang ating tinutukoy dito na mataas ang crime rates kapag marami ang poverty incidents no, maraming mahihirap at naghihirap So maging sa mga syudad at saka mga probinsya at mga lungsod no. So dito sa Pilipinas marami pa rin tayong mga probinsya sa Pilipinas na napakataas ng poverty incidents no, maraming mga mahihirap Kaya kapag merong mga opportunity na kikita sila or magkakapera or in short parang uhaw sila lagi sa pera. So whatever it is na paraan, basta kay kikita sila kasi wala silang makain no? So parang tinitake for granted nila yung opportunity na yon. So for example, meron silang nakitang potential na pwedeng pagnakawan, may mapera, mayayaman, parang gano'n no? So hinihingian ng pera, extortionist, mga gano'n, di ba? Pinipirahan, yung iba hino-hold up, ini-snatch, yung iba kinikidnap no? So for example na lang itong maging Zamboanga del Norte, kung saan di ba, ewan ko lang kung naririnig itong balita dito sa Pilipinas, lalo dito sa mga abroad, baka hindi kayo aware So dito sa Pilipinas ngayon, like mga isang linggo na nakalipas, meron tayong dito, insidente sa Mindanao na isang Amerikano no, at isang US citizen na nagpunta ng Lanao. Hindi pala Lanao, it's Zamboanga del Norte. Hindi ko lang nakalimutan ko yung bayan, yung municipality. Na basta tiningnan ko siya nasa 50% or almost 50% ang poverty incidence or lagpas pa no, or parang gano'n no, parang lagpas 50% yung poverty incidence. Sobrang napakahirap. So tiningnan ko yung lugar. So yun ang bali doon ko nakita na doon ko nalaman na kapag ka pala ang isang probinsya
kapag ka ang isang rehiyon ay talamak ang kahirapan, so huwag ka nang mag-expect na ligtas tirhan ang lugar na yan. So magiging ano yan, delikado talaga. Lalo sa mga dayuhan, mga foreigners, sa mga may kaya, negosyante, lahat-lahat. So ngayon, medyo kung natataka ho tayo na bakit kapag ka ang isang lugar ay mahirap, lalong naghihirap. Yun na nga, kasi nga, unang-una, pulpul nga yung mayor, yung congressman, yung governor. So hindi sila naghanap ng paraan para dissolve, no, yung ganong mga crime rates, ma-dissolve yung ganong mga criminalities, no. Kaya dito sa Davao City, dati naman 'tong mahirap ang Davao City, di ba? Pero dahil nga sa napakagaling ng mayor dito sa Davao, ibig sabihin na mga Duterte, no, kasi marami namang mayor nagdaan sa Davao pero wala talaga silang naging outcome, walang nagiging magandang resulta. So sa mga Dutertes lang talaga umayos ang Davao. So hindi lang yan sa akin ang gagaling, no, kundi sa lahat ng mga nakausap ko na mas may edad pa, na sa mga 70-80 na hanggang ngayon dito pa rin, buhay pa rin, nagtatrabaho pa rin as a taxi driver, nagtatrabaho pa rin as mga jeepney driver, no. Talagang sila talaga yung makapagpatunay, proof talaga na marami namang mga mayor dumaan sa Davao City pero hindi talaga nawala yung mga crime rates. Okay, so balik tayo dito sa sa Uvalde ulit. Sila nga bali itong lugar na to dito dati, so mataas ang dito, no, parang crimes, like yun na nga, may mga riots, rumble, basta nakakatakot. Hindi ka pwedeng papasok diyan sa mga loob-looban na yan kasi nga very scary, very dangerous. So that years is elementary pa ako noon. So mga 90s, in the 90s, mga ganon, mid 90s. So ibig sabihin, ngayon hindi na siya ganon, no, kasi yun na nga, nadadagdagan na yung lugar ng mga attraction. Ibig ko sabihin, may mga assets na sa lugar. For example, ito meron ng itong Dako Daw Loop na dating puntahan natin yan mamaya. Yung Dako Daw Loop is yan dati, Lanang Tennis, Lanang Golf Club. Yung area na yan dyan sa unahan kung saan may nakatayong SM na soon to rise naman, or malapit na rin matapos ang Mega World, Davao Park District by Mega World. Tapos Lanang Premier Doctors Hospital, tapos SM Lanang, tsaka yung Lynn Residences. So yung lugar na yan ang nakapagpatunay yan. I mean, hindi yan sila mag-i-exist dyan, hindi yan sila magra-rise kung ang lugar na to dito is delikado pa rin, no. Kumbaga ang Davao City, actually Davao City as a whole, no. So kung Davao City is hindi siya safety, kung wala talagang dito, kung hindi talaga natuldukan, no, ang krimen, yung pagiging mataas ang krimen sa Davao dati, kung hindi lang talaga natuldukan, kung hindi lang talaga napahinto, wala kang makikitang mga developments dito sa Davao coming from private sectors, no. So wala tayong makikita mga township dito. So as of now, meron tayong township dito. Ilan ba ang township na ginagawa sa Davao? So Davao Global Township, itong Davao Park District, tsaka yung sa may LPU Davao, di ba? Yung Casamira Township doon sa area na yon, 17 hectares din yun, so malaki-laki din, no. Tapos itong pang-apat ay ang Ashuela Cove. So apat pa lang, no, so far apat pa lang. Ano pa bang mga township na ginagawa dito sa Davao sa pagkakaalam niyo diyan? So let me know in the comment box. Okay, so yun, bali walang ganong magiging development dito sa Davao City kung hindi dahil sa mga Duterte na ginawang ligtas tirhan ang Davao City. So Davao City is one of the richest city in Mindanao and the number 9 richest city in the Philippines. Kaya maraming dito, no, mga investors, no. Talagang nagiging magnet ho talaga siya sa mga negosyante, mga private sectors gusto dito magnegosyo. So lahat ng mga nagnegosyo dito talagang mabubuhay yung kanilang businesses, kasi nga for example, eskwelahan. Kasi nga maraming tao sa Davao na nagpupuntahan dito, naiengganyo sila kasi ligtas nga tirahan. For example, may mga taga Soc Sargent, no, taga Region 12, Caraga Region, mga taga Northern Central Mindanao. Pupunta sila ng dito sila sa Davao, bibili ng mga properties ng bahay, condominiums. So dito sila mag-i-invest kasi alam nilang safe ang pera nila dito. Tapos ito pa yung mga anak nila, no, imbes na pag-aralin sa kanilang lugar o sa Manila, dito na lang nila pag-aralin sa Mindanao, sa Davao City, kasi nga maraming mga universities dito na maganda, magaling. University of Mindanao, the best yan. Yung DMSF naman, no, kapag medical field naman, no, medical courses. So dito sa Davao marami ditong options, no, ng mga eskwelahan, universities na talagang siya, world class, no, talagang very competitive. In fact, maraming nag-top 1 dito sa Davao, yun, mga resulta. Top notcher, galing. So congratulations sa Davao.
So dito nila i-send yung mga anak nila para pag-aralin ng kolehiyo kasi nga ligtas, tapos magaganda ang eskwelahan, tapos maganda rin siyempre ang Davao City. So yun no. So Davao City. So ito nga yung area na to dito. Balikan natin tong Ubalde no. Yun na nga, dating ano to, parang more likely squatter, pero hindi talaga sa squatter informal settlers, parang ayun na, tama pala, IS pala, informal settlers. So itong informal settlers na to dito dati, nakakatakot pa dito, scary, hanggang all the way to Agdao yan, doon, diretso. So nakakatakot yan talagang lugar, gawa ng may mga riot, pwede kang matripan. In the 90s na uso talaga yung mga riot dito, mga gangster. Oo, uso yung mga trip-trip dito dati. Kaya yun lang, medyo doble ingat ka talaga dito dati kapag naglalakad ka sa Davao City, kasi nga maaring may mangyaring hindi maganda sa iyo. Pero ngayon napaka ng lugar, napaka valuable ng lugar na to. Sabi nung una kanina sa pinakaunang video, di ba? Pinakaunang portion ng video, sabi ko na halos wala tong value ang lugar to dito, di ba? Halos walang mangungupahan dito, halos walang bibili ng property, halos walang mga tindahan nagtitinda. So in short, yun na nga, parang halos walang value. Pero ngayon super valuable na yung area dito. Ang mga bahay-bahay dito talagang may value na. Ibig sabihin na pwede lang magiging asset, no? Pwede lang magiging source, another resources or source of income nila. Gawin nilang paupahan, gawin nilang boarding house, apartment para sa mga nagtatrabaho sa hospital, nagtatrabaho sa mall, nagtatrabaho sa mga call center, no, BPO. So yun lang, bali lakad na tayo dito. Itong kinatatayo natin dito, isa natin parang barangay sentro, Agdao Pharmacy. Okay, so pasok tayo dito. Isa to sa dagdag traffic dito sa Arcastillo Avenue, dahil nga sa intersection na to, itong babaan Sakayan, tawiran ng mga tao na papunta sa Dakudao Loop or Lanang Golf Club nung araw. Yung ngayon ay na siya, township na siya, no. Merong SMDC company, merong Mega World company. So dalawa ang dyan ngayon nagdo-dominate sa lugar, di ba? So I don't know kung meron pa ibang company, kasi yung Lane Residences pagmamay-ari ng SM, di ba? SMDCI. Tapos yun, itong Lanang Premier Doctors Hospital, sino ba may-ari niyan? SM din ba? So ito na yung lugar. Walang masyadong dito, walang nagbubukas ng mga tindahan, kung napapansin nyo, kasi Halloween nga ngayon, no. So mga tao ay nagbabakasyon. Ito yung pagkakataon, no, ng mga empleyado na makapagbakasyon, na hindi kailangan mag-file ng sick leave para makapagpunta ng Samal, Mati, Siargao, Boracay, Hong Kong, Singapore, at kung saan-saan pang lupalop ng mundo, no, magbabakasyon. Siyempre nakakapagod yung trabaho nila. Tapos minsan kailangan pa talaga magkasakit para makapag hinto sa trabaho, no. Kailangan mo na mag-sick leave bago makapagbakasyon. So ngayon, ito yung opportunity na iti-take for granted nila, na walang masyadong trabaho, hindi ganoon kadami ang kliyente, customers, kaya pwede silang umabsent. Yung iba naman talaga ay wala talagang pasok. Tapos yung iba naman double pay, di ba? Ito yung lugar, no. Ito yung tinutukoy ko sa inyo dati na walang value dati, ngayon ay napaka valuable na. So panigurado, mahal to dito ngayon ang upa dito, no. Mahal ang rent sa mga bahay dito, lalo kapag kapwesto for commercial, di ba? Yung tsura ng lugar. O ngayon marami ng tao, marami ng mga tindahan na parang naging na to dito, no. Little district. Dating informal settlers area, bahain to, di ba, dati. So pinalaki yung yung creek dito, kanal. Ubalde Elementary School. So dito sa Davao, ulitin ko, marami ditong mga lugar na akala ninyo is squatter area. I mean informal settlers. Akala nyo slums, no? Lalo kung makikita nyo sa mga video natin na nakagamit tayo ng mga drone shots or mga aerial view natin kuha galing sa eroplano na sumasakay tayo. So hindi po yun na hindi siya slums, hindi siya slum, hindi siya informal settlers, hindi siya squatter area. Siya ay talagang legit, no, ng mga residente. Sila yan may-ari sa lupa. So gaya nito, for example, ito mga bahay dito.
So hindi naman siguro nila to inakala na darating yung time na ang kanilang kinatatayuan ng kanilang bahay ay magiging legit, no, na magiging mapapasa kanila. So awarded na. Yan, no. Tapos ang kalye dito, itong kalsada, di ba? Ang laki na, ang lawak na. Tapos itong ilalim, ano yan, drainage. Dito sa Davao, ilan lang dito yung may mga malalaking may mga lupain talaga sa Davao City. Yun nga, Villa Abril, itong mga Banggoy, di ba? Pero wala tayong maririnig masyado sa kailangan mga clans. Hindi sila ganun ka famous. Baka nasa ibang bansa na sila naninirahan. Ang istorya kasi niyan, bakit nagkaroon ng malaking kalupaan itong mga Villa Abril, for example, yun kasi sila daw ay mga Chinese na pinilit na ibenta sa kanila ang lupa ng Davao. Ng mga Espanyol. Kasi ito si Iyanggurin, yan. Si Iyanggurin is parang first governor yata na Espanyol sa Davao. Parang siya first appointment or appointed na governor dito sa Davao City. So that time, kailangan niyang parang nanawagan tinawagan na siya ng king ng Spain na umalis na dito sa lugar, bumalik na sa Espanya. Ngayon, parang hindi daw siya aalis. Ito yung narinig ko na kwento. Tungkol sa mga lang din, mga luma means mga nasa 70, 80 years old na ngayon, no, na mga taga Davao na nakausap ko, nakakakwentuhan. Na yun na nga ay uuwi na ng Spain itong si Governor Iyanggurin. Kaso wala siyang pera. So ngayon, ang ginawa niya para magkapera siya, ang lahat ng lupa dito sa Davao City downtown area, downtown area yung sa may Chinatown, hanggang sa may Gravahan, Bangkirohan, mga ganong area. So bininta nitong si Iyanggurin kay Villa Abril. Pero yung Villa Abril parang hindi yan talaga Villa Abril, parang Chinese pa rin yan, parang Ho or Ko, pasang gano'n, no. Actually yung Huna gano'n, Ho or I don't know. So basta Villa Abril parang pinalitan, no, mula sa dating apelyido, parang binago, ginawang Villa Abril. Anyway, so balikan natin yung istorya na yon. Bali dati, yun na nga, uwi na ng Spain itong si Governor Iyanggurin. Wala siyang pera, so ang ginawa niya, bininta niya kay Iyanggurin itong downtown Davao. Itong downtown Davao kasi, or itong poblacion district na tinatawag natin dito sa Davao na poblacion district, District 1, ay siya, no, Talahiban, Kangkungan, Pagatpatan, Mangroves, mga ganun, no, basta tubigan pa siya kapag nag-high tide, umaabot pa yung tubig sa area, sa lugar, lalo na yung Iyanggurin area, Chinatown, no, Boulevard. So ang ginawa ng so walang magawa itong si Chinese, kasi syempre si Chinese may pera lang, negosyante lang kasi siya, wala naman siyang power. So that time, batas militar, syempre alam mo naman ang Espanyol, di ba? Mga Spaniards, mga governor, mga dati, mga banyaga sa Pilipinas, talagang inaagaw nila yung lupa, kahit hindi naman sa kanila, inaangkin na sa kanila na parang ino-owned nila. So ngayon, bininta kay Chinese. Ayaw naman Chinese bilhin kasi nga anong gagawin niya sa lupa? Walang value, walang halaga kasi nga tubigan, di ba? Putik, alam niyo 'yon. So putik, tubigan, tapos pag mag-high tide lalo na, parang ganoon, tapos pag uulan pa, baha. So basta walang kwentang lupa talaga yung bininta ni Iyanggurin kay Villa Abril. Ayan, no. So syempre, ang ginawa ng Espanyol, ni Governor Iyanggurin, sige, kung ayaw mong bilhin, ikulong na lang kita. Mamili ka, ikulong ka o bilhin mo to, bayaran mo, bigyan mo kong pera. Tsaka hindi ko naman kukunin pera mo, parang may kapalit naman lupa. Yun nga, so sabi naman ni Iyanggurin, ni Villa Abril, parang wala nang kwenta yan. Parang ganoon na rin, no? Parang inagaw mo na rin yung pera ko. Kasi nga yung lupang ipagbili mo sa pera ko, wala din namang kwenta. Anong gagawin ko yung Kangkungan, di ba? Mga water lily. Yung nakatira, mga palaka. So, syempre, dahil nga wala siya magawa, syempre, ayaw naman niya makulong. So, yun na lang. Nagbayad na lang siya talaga ng tinanggap niya lang yung kasulatan na siya na yung nagmamayari ng lupa. Tapos parang proof, di ba, na dati nung araw hindi naman uso ang deed of sale or yung parang land title, pero parang ipapangalan sa iyo, tapos
mayroon kang mabayarang yearly tax, di ba? Parang ganun. Or annual tax or amilyar. Anyway, so yun, bali ang nangyari, okay, to cut that story short, so nagmamayari na nito si Villa Abril sa buong Davao City. So, yun, at binabayaran niya yun, ang nagbabayad siya ng tax, di ba? Annual tax. Hanggang sa dumating yung time na ang Davao City is naging progressive city, progressive city, no? So nagkaroon ng value ang mga lupain, ang lugar, ang area. Kaya ayun, blessing in disguise, no, para sa mga Villa Abril itong si Governor Oyango rin. Kasi kung hindi dahil Governor Oyango rin na bininta ng pilit ang lupa ng Davao City sa kanila, hindi sila makakaroon ng maraming kalupaan dito sa Davao City. So yan lang siguro na ang natin dito, yung ating vlog about Ubalde, Arcastillo, Davao City, Agdao, Davao City. So yun, bali itong lugar to dito, Daco Daulop yan, diba? So yan parang fish pan, basta yan, bahain din yan lugar na yan dati. Ito dito, bahain dito sa pagkakaalala ko. Tapos to dito, no, Lanang Golf Club. So private property, di ko alam kung sino may-ari dati, baka si Banggoy, no. So ngayon ang nangyari, ito na, na siya, township na siya ngayon. Meron ng SMDCI, meron ng LPDH or Lanang Premier Doctors Hospital plus Davao Park District by Mega World. So ngayon, mga tao dito dumadaan pa rin naman, pero every alas 9 pa ng gabi dito nagsasarado, nagko-close. So kasi syempre private, di ba? Private properties. Okay ba yung natin dito? Okay ba yung topic natin? So kung dumating ka sa punto ng video na to dito, so yan lang, thank you. You come this far.